Hello. Kumusta po kayo mga kaibigan? Kumusta po kayo mga kapatid at mga kababayan? Kumusta po ang ating mga masugid na mga taga-subaybay dito sa ating programa na Free Online Values Formation Lessons? Nawa ang bawat isa sa inyo ay maayos ang kalagayan sa mga oras na ito. Nawa wala pong may karamdaman. At kung meron man, ay atin pong dalhin ito sa Panginoon para sa kagalingan. Muli, ngayon po, narito ang inyong lingkod, si Kim D. Magnaong, at tayo po ay magpatuloy sa ating pag-aaral, sa ating Lesson 10. Ano po? At ngayon po ay September 1 na. September 1 na po ngayon, at ang topic po natin ngayon ay ang paglilingkod sa iba ay parangal sa Sabat. Ano po? Sa Sabat ng Diyos. Kaya, ihanda po natin ang ating mga sarili, mga kaibigan, para tayo po ay makinig sa aral ng Panginoon sa oras na ito. Ngunit bago yon, tayo muna ay, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa ating Three Angels Community Services channel, maaari po ba na mag-subscribe na kayo at pakiclick ang notification bell at pakishare po ito sa inyong mga kaibigan. Yan. Okay? So, sa pagpatuloy, tayo muna ay magkaroon ng opening prayer. Nalangin po tayo. Dakila at mahabaging Diyos na ang tahanan ay nandyan sa kastaas-taasan sa mga langit. Sa oras po na ito, Panginoon, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo pong kabutihan sa bawat sa amin. Salamat po sa panahong ito na inyo pong ibinigay na kung saan kami ay makapagpatuloy sa aming pag-aaral ng inyong mga mahalagang aral na matatagpuan sa banal na Biblia. Panginoon, namin pong inihiling ngayong banal na Espiritu na siyang tutulong sa amin para kami ay makaunawa sa inyo pong salita na nais po ninyong ituro sa amin ngayon. Panginoon, salamat po sa pagdinig sa panalangin. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala. Alang-alang po lahat sa pangalan ni Jesus namin kapagligtas. Amen. Okay. So, September 1. Ang paglilingkod sa iba ay parangal sa Sabat ng Diyos. Ayan. Okay. Sa mundo ng bagong tipan, mga kaibigan at mga kapatid, mga taga-subaybay, ang relihiyosong mamumuno ay ibinaba ang pangingili ng Sabat tulad sa isang maayos na sining. May mga maraming pagbabawal at patakarang na itatag upang tulungang mapanatiling banal ang Sabat. No? Kabilang dito ay ang pagbabawal sa pagtatali o pagkakalag ng anumang bagay, paghihiwalay ng dalawang sinulid, pagpatay ng apoy, paglilipat ng isang bagay sa pagitan ng pribadong lugar at pampublikong lugar, at pagdadala ng isang bagay ng mahigit sa espesipikong layo sa pampublikong lugar. Yan. Ngayon, mga kaibigan, si Jesus ay pinaratangan may pinaratangan ng mga Hudyo. Noong kanyang panahon. Ano ang paratang ang dinala laban kay Jesus? Diyan sa matatagpuan sa Juan 5, chapter 5, verse 7 to 16. Ano ang paratang sa kanya? Kung may mga Biblia kayo mga kaibigan at mga kapatid, ay basahin po natin. Ano po ang paratang sa kanya? Sa John chapter 5, verses 7 to 16, ganito po ang mababasa. Sumagot sa kanya ang lalaking may sakit. Ginoo, wala nang taong maglulusong sa akin sa tangke. Pagkalawkaw sa tubig. Datapat samantalang ako'y naparoroon, ay nakalusong na muna ang iba bago ako. 8. Sinabi sa kanya ni Jesus, magtindig ka,
buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. 9. At pagdakay gumaling ang lalaki at binuhat ang kanyang higaan at lumakad. Noon nga'y araw ng Sabat. 10. Kaya sinabi ng mga Hudyo sa kanya na pinagaling, ito'y araw ng Sabat at hindi matuwid na buhatin mo ang iyong higaan. 11. Ngunit sila'y sinagot niya at ang nagpagaling sa akin, ang siya ring sa akin ay nagsabi, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. 12. Tinanong nila siya, sino ang taong iyon? Sa iyo'y nagsabi, buhatin mo ang higaan at lumakad ka. 13. Ngunit hindi nakilala ng pinagaling kung sino siya, sapagkat si Jesus ay humiwalay, palibhas ay may isang karamihang sa dakong yaon. 14. Pagkatapos ay nasumpungan siya ni Jesus sa templo at sa kanya ay sinabi, narito, ikaw ay gumaling na. Huwag ka nang magkasala. Baka mangyari pa sa iyo ang lalong masama. 15. Umalis ang tao at sinaysay sa mga Hudyo na si Jesus sa kanya ay nagpagaling. At dahil dito ay pinag-uusig ng mga Hudyo si Jesus sapagkat ginagawa niya ang mga bagay na ito sa araw ng Sabat. So nakita ninyo mga kaibigan, mga kapatid? Ano yung pinaratang sa ating Panginoon? Lubusang biniliwala ng kamanghamanghang himala na ginawa ni Jesus at ang kalayaan mula sa karamdaman na ibinigay niya sa lalaking ito. Ang mga leader ay pinagtutuunan ng pansin ang napagaling na lalaki, dala-dala ang kanyang higaan sa publiko sa araw ng Sabat. Okay. Sa araw ng Sabat, sa halip na makita kung paanong ang Panginoon ay sa halip na makita kung ano ang Panginoon, kung paanong ang Panginoon ng Sabat ay ginamit itong natatanging araw. Ang tinitignan ng mga kritiko ng Panginoong Hesus, mga kaibigan, ay ang pagbubuhat noong higaan. Kasi bawal nga di umano sa kanilang batas sa Sabat ng mga Hudyo, batas ng mga Parisiyo, palatuntunan na buhatin ang iyong higaan o anumang bagay sa araw ng Sabat. Ngunit ang ginawa ng Panginoon, sa himala na ginawa ng Panginoon sa pagaling noong taong may sakit, paralitiko, ay hindi nila napansin yung pagpagaling. Sa halip ay yung pagbubuhat. Yan. So, desidido ang mga leader sa panatili sa sarili nilang mga patakaran at regulasyon. Kailangan nating maging maingat na sa sarili nating paraan at sa sarili nating konteksto ay hindi tayo gagawa ng mga katulad na pagkakamali. Yan. Bakit? Mas mahalaga yung paggaling ng tao kaysa doon sa pagbubuhat ng kanyang higaan. Mga kaibigan, mga kapatid? Okay. So, paano binalangkas sa Isaiah chapter 58, 12 to 14, ang agenda ng Diyos para sa pangingili ng Sabat? Ano ba talaga? Ano ba talaga ang gusto ng Panginoon? Paano ba talaga ito ipangilin? Yan. Ayaw ng Diyos ang hungkag na pagsamba o tahimik na kabanalan. Gusto niyang makita ang kanyang bayan na tumutulong sa ibang tao, lalo na sa mga inaapi at naisasantabi. Yan. So, nilinaw ito ni Propeta Isaiah sa kanyang sinulat, sa kanyang aklat, sa Isaiah chapter 58, verses 13 and 14. Sabi niya, kapag yung iurong ang iyong mga paa dahil sa Sabat, sa paggawa ng iyong kalayawan sa aking banal na araw, at iyong tinawag ang Sabat bilang isang kasiyahan, mga kaibigan, at marangal, at banal na araw ng Panginoon. At ito'y iyong pinarangalan na hindi ka lalakad sa iyong mga sariling lakad, ni hahanap ng iyong sariling kalayawan,
Hindi magsasalita ng iyong sariling salita. Kung magkagayoy, malugod ka sa Panginoon at pasasakayin kita sa mga mataas na dako sa lupa at pakakainin kita ng mana ni Jacob na iyong ama sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. Yan. Ang pagsunod sa ating kalayawan, mga kaibigan at mga kapatid, mga taga-subaybay, ang pagsunod sa ating kalayawan na nabasa natin sa Isaiah chapter 58 verse 13, ito ang sariling interest. Yung kalayawan na sinasabi, yung sarili nating interest, yung kapakinabangan natin na po sa ating sarili. Katumbas ito sa pagyurak sa Sabat. Kapag Sabado at ginagawa natin yung kapakanan para sa ating sarili, ay pagyurak. Ano po? Ang agenda ng tao ay hindi bahagi ng mitiin ng Sabat ng Diyos. Sa halip, inanyayahan tayong lingapin ang mga nakikipagpunyagi, mga bihag, mga gutom at hubad, at lumakad sa kadiliman. Yung mga taong lumalakad sa kadiliman at mga taong naisasantabi. Higit kaysa ibang araw ng sanlinggo. Dapat may labas tayo ng Sabat mula sa ating sarili at sa ating pagkamakasarili at gawin tayong maging mapag-isip ng higit para sa iba at sa pangailangan nila kaysa sa ating sariling pangailangan. Yan. So, yun po ang ating pag-aaral, mga kaibigan, at ang pamagat nga po natin ngayon ay ang paglilingkod sa iba na ay parangal sa Sabat ng Diyos. Yan. Okay? So, pinapakita po dito na ang Sabat ng Diyos ay atin pong isantabi ang ating sariling interes. Yan. At ibigay natin ang paglilingkod sa iba. Ano po? Lalong-lalo na dito po sa binanggit, yung mga inanyayahan tayong lingapin ang mga nakikipagpunyagi, alagaan, yung mga bihag, yung mga gutom, yung mga hubad. Pakainin natin, magpiding tayo. Ano po? Lumakad sa kadiliman sa mga taong mga naisasantabi. Ano po? Ito pong marami po kami experience, mga kaibigan, sapagkat ito nga po tayo sa ICC Orphanage. Marami pong gumagawa ng mga tao. Nasa kanila pong kaarawan o kanilang birthday. Sa halip po na sila ay magkaroon ng isang magarang paghahanda para sa kanilang mga malapit na mga kaibigan, mga kamag-anakan. Sila po ay naghahanda dito po sa mga ulila at dito sa ating mga sa community na mga indigent, no? Na dito sa community, at ang kanila pong handa ay kanila pong pinapakain, ano po, bilang pag-celebrate ng kanila pong birthday. Ano po? Ayan. So, mga gutom, pinapakain ng mga gutom, at ano po, yung mga lumalakad pa sa kadiliman. Ito ay inanyahan tayo gawin ito kapag Sabat. Ano po? Higit sa araw ng Sanlinggo. Ano din yung sabi ito? Mga naisantabi. Dito po, mga kaibigan, kaya meron po tayong organization o institution o center na ICC, sapagkat dito po inalagaan ang mga sinantabi, iniwan ng mga bata, iniwan ng kanilang magulang, o kaya wala na talagang mga magulang. Ulila na. At yan po ay kailangan talagang tulungan. Ako, mga kaibigan, mga kapatid. Sapagkat sino ang tutulong sa isang bata na 3 years old, 1 year old? Ano po? Paano mabubuhay isang bata na walang tutulong? Eh dahil po hindi naman ang utos po ni Mrs. White ay arugain ang mga batang ito, ang mga ulila. Ngunit dahil po ang gobyerno ay nagkaroon ng pagkontrol, sapagkat inabuso po ang ganito po pamagitan ng pagkakaroon ng mga human trafficking, kaya ito po ay binigyan na po ng gobyerno ng control, no? Sa pamagitan po ng DSWD, at hindi na po basta-basta makapag-alaga ng bata na ganyan. Kaya itinayo po ang isang
ang mga orphanages tulad po ng ICC para po dito po ay magkaroon ng temporary care. Ano po, ang mga batang ulila na, mga inabandona, isinantabi, sabi sa ating diksyon. Kaya dito po may pagkakataon po tayo na tumulong, mga kaibigan. Ano po? Yung mga ulila ay poorest among the poor. Po. Sapagkat wala silang magulang, dapat meron pa yung magpapadidi sa kanila. Meron pa magbibigay ng pagkain. Dapat meron pa yung magbibigay ng damit. Hindi sila makakapagkaroon ng damit kung hindi sila bibigyan ng donasyong damit. Hindi sila makapag-aral kung walang sponsor. Kaya yan po ang invitation ng Panginoon. Ano po, na tumulong tayo. Isantabi natin ang ating sarili. At tumulong at ating pagkamakasarili. At mapag-isip ng higit para sa iba na nangangailangan. Yan. Okay, so yun po mga kaibigan, mga kapatid. Ang paggawa ng mabuti sa araw ng Sabat para sa ibang tao. Yan. Ang ating sariling interes ay isantabi natin. Yan po ang sinasabi ni Propeta Isaiah sa Isaiah 58 verse 13. Okay, so yun po. Salamat po ng marami. Tayo po ay magkaroon ng closing prayer. Dakila at mahabaging Diyos, Panginoon. Maraming salamat po sa inyo pong mensahe, aral na inyo pong itinuro sa bawat isa sa amin. Nawa kami natuto, Panginoon, sa pamagitan po ng pagtulong ng Banal na Espiritu ay may sa puso at may sa kabuhayan sa gawa namin ang inyo pong tinuro sa amin sa mga oras na ito. Tulungan niyo po kami, Panginoon, namin po itong may share sa ating mga kaibigan, mga kapatid, at mga kamag-anak. Salamat po ng marami. Amin po patuloy na hinihiling ang inyo pong patnubay sa bawat isa, pag-iingat sa bawat isa, at amin pong hinihiling na proteksyonan niyo po kami laban sa mga karamdaman, lalo sa COVID-19 at anumang variant ng COVID-19 virus. Proteksyonan niyo po kami, Panginoon. Ganon din ang aming mga pinagkakitaan. Po kaming niyo po itong pagpalain. Anumang uri ito, trabaho man, negosyo, anumang klase, Panginoon, na naayon sa inyong harapan. Pagpalain. Makasuporta sa pangailangan finansyal ng aming pamilya at makatulong din kami sa iba. Salamat sa pagdinig sa panlangin at aming hiling alang-alang sa pangalan ni Jesus na magpapalitas. Okay, mga kaibigan, mga kapatid, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa Three Angels Community Services YouTube channel, ay subscribe na po, pakishare po ito at pakiclick yung notification bell upang marami po tayong mapaglingkuran ng mga nagnanais na matuto, magkaroon ng values formation. Mga aral na mula sa Biblia. Mula sa Panginoon. Okay? Bukas po ay September 2, last na po ng ating lesson 10. Ang ating pong aral leksyon bukas, ang ating pong pag-usapan ay ang tanda na tayo'y pag-aari. Okay? So, ingat po mga kaibigan, mga kapatid, at taga-subaybay, mag-ingat po kayo sa araw na ito at pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Bye-bye.